tingin nyo ba gaano katagal ang magiging epekto? Kasi may statement kanina si President Trump, 'di ba? Parang sinasabi niya na mukhang malapit na, no, yung patapos na or malapit na yung kanilang tagumpay. Although Iran naman is saying na kami ang magsasabi kung parang ganun yung ano nila, kung kailan matatapos itong gera, may ganun. Yung timeline po kaya ng epekto nito? Kung yung gera ang pag-uusapan, ay mukha pong hindi naman sumusuko ang Iran. Ang gusto naman ng Amerika, ni Trump, ay pasukuin. Mukhang hindi po magkakatotoo ang pangyayaring yan. Mukhang ang gerang ito ay maaaring hindi na ganoon katindi ang bombahan, hindi na ganoon karami ang mga missiles na umuulan sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Pero ang epekto nito ay magiging matagal. Bakit po? Kasi maraming refineries ang tinamaan. Maraming infrastructure ng oil processing, ng oil industry sa gitnang silangan ang nasira. So, kung pag-uusapan kailan ba makakabawi ang gitnang silangan para po maibalik ang dating produksyon ng mga petrolyo ng mga bansa sa gitnang silangan, matatagalan po yan. Kung sasabihin natin na, sabi ni Trump, mga 4 to 6 weeks daw ang gera niya, pero ang recovery naman po ay matatagalan po yan, hindi lamang po buwan, baka po taon bago po makabawi muli ang mga bansang puproduce ng petrolyo para po magamit sa buong mundo. Matatagalan po yata yan. At saka, so ibig sabihin din sa atin, matatagalan din po tayo doon sa pagpasan, ano, nitong mas mataas na presyo rin ng produktong petrolyo. Oo. Ay, tama po kayo. Kaya po, ngayon po, sa kasagsagan ng mga pag-uusap, kung ano ang babawasan o kuya ay ano ang tatanggalin, ang pinag-uusapan lang po dito ay excise tax. Oo. At ang kanilang computation, mga 130 billion ang matatanggal mawawala dito. Kung babalikan po natin, ang pagtataas ng presyo ng petrolyo, ng diesel halimbawa, ay mahigit 20 pesos. Pero ang excise tax niyan ay 6 pesos kada litro. So kung suspindihin yan, 14 pa rin ang maidadagdag doon sa kasalukuyang presyo. So sa ngayon, maski po tanggalin yung excise tax, bahagya pa rin. Bagamat malaking bagay pa rin sa ating pong mga mamimili yan, 6 pesos lang ang matatanggal kung ikukumpara natin doon sa presyo na itinaas. Kaya po, siguro talagang seryosohin natin ang pagtingin natin, magkano ba kung ang ating value-added tax ay tanggalin na rin. Maidadagdag, malaking bagay po yan. 12% din po yan. So, mas malaking bagay po yan kung pagsasamahin ang excise tax at saka ang value-added tax ay matanggal sa presyo ng petrolyo. Ito po wala tayong magagawa doon sa presyo ng petrolyo na inaangkat natin. So ang atin lang pong pwedeng galawin ay ang buwis na ipinapataw doon sa kada litro na ibinebenta sa merkado. So ito po ang ating tingnan. Ano ba ang ating magagawa sa excise tax? Ano ba ang magagawa natin sa value-added tax? Kung ito po ay hindi natin gagalawin, nanganganib po ang atin pong inflation na patuloy na tumaas. Tandaan po natin, ang ating ekonomiya, ang nagpapatakbo po nito ay ang ating pong mga households na namimili. Ang consumer spending ay malaking bagay po yan sa ating ekonomiya. At ito pa po ang pwede nating tingnan. Tumaas na rin o lumiit ang piso, ang value ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang ginagamit po natin na pambili ng petrolyo ay dolyar. Sa makatuwid,
mas dadami ang kailangan nating piso para po makakuha ng dolyar na ipambibili natin ng petrolyo. So, tataas. In addition to yung taas ng presyo ng petrolyo dahil po sa gera, tataas din po ang presyo ng petrolyo dahil po sa pagbaba ng halaga ng piso. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.